ngayon mga minaman, ito po yung verses o talata, mga verses at saka talata o talata sa aklat po ng Matthew na pinaka kinakatakutan ng mga mananampalataya. Ang dami po ba kayo? Ang mensahe po natin ngayon mga minaman, kilala tayo ng Diyos. Yan po ang pangalan ng mga mensahe. Kilala ka ba ng Diyos? Papagaling ka. Tandaan, baptize ka ng mga evil spirit, tumatanggap ka ng mga blessing, lahat ng tayo sa mundo na sa iyo. Ang tanong, kilala ba tayo ng Diyos? Praise the Lord. Pwede po natin palakpakan. Hallelujah! Sisimulan po natin ang ating unang talata sa aklat po ng Matthew. Talatang 7, versikulo 21. Isa po ito sa talat, versikulo sa aklat ng Matthew na nakakatakot. Kinakatakutan ng mga Kristiyano. Amen? Babasahin po natin. Hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Maraming tao po ngayon mga minamahal, kilala nila ng Diyos. Amen? Lahat sila naniniwala na may Diyos. Ang tanong, gumaganap ba ang mga ito sa kalooban ng ating buhay? Ano po ang sabi ng aklat ng Titus, talatang 1, versikulo 16? Hindi ang bawat nagsasabi Titus, talatang 1, versikulo 16, 16. Titus 1, verse 16. Sila'y nagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Ngunit, ikinana nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibas ay mga malulupit at ang mga masuway at mga itinakmit sa bawat gawang mabuti. So sila po pala nagkakagawin ang ina. Nakilala nila ng Diyos. Panginoon, Panginoon! Subalit na sabi ko ng Diyos, yun lamang gumaganap, ina, ng kalooban ng ating mahal. Marami ngayon mga tao ganyan mga ano po ba ang sabi ng mahal na Panginoon? Sa John 10:27. Dinidinig na natin mga tupad, sabi po ng mga Panginoon. Dinidinig ng aking mga tupad ang aking piling, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Amen? Hindi lang dapat kilala mo siya. Kilala mo ako mo. Alam, marunong ka ng tupad. Amen? Marunong ka sunod. So ano nga ba ang pinuguutos ng Diyos? Ano nga ba ang dapat natin sundin? Amen? Tayo po.
Kumusta po? Ipinaglalaban po ba natin ang ating pananampalataya? Iniingatan po ba natin ang ating mga patotoo? Na ang Diyos ay mamatay para sa atin? Na tayo binigyan ng kaligtasan bago tayo hindi kapagdating? Amen? So, ano minanayos ng Diyos sa ating mga minamahal? Ano po ang nais ng Diyos na makita sa atin? Pwede po ba natin basahin ng John 4? Talatang 4, versikulo 23 na 24. Dapat dumating ang oras at ngayon na sasambahin ang mga tunay na mananambal ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat inahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananambal sa Kanya. So kailangan po pala maging totoo tayo ngayon. Hinahanap po pala ng Diyos ang mga tunay na mananampalataya. Ang mga tunay na naglilingkod sa Kanya, na hindi lamang nila kilala sa pangalan lang. Amen? Kung natin sayahin, ang mga pagkakataon mga minamahal. 24. Ang Diyos ay Espiritu. Ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu ng katotohanan. Amen? Bakit po tayo narito? Ang Diyos ay Espiritu, kaya po tayo narito upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Midweek service. Nananapit po ba kayo sambahin ng Diyos? Outreach sa mga gawin sa labas ng ating mga Panginoon. Nananapit ba kayong dumalo? Sabi po ng ating mahal na Panginoon, mamaya sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa dalawa o tatlo na kakatipon sa kanyang pangalan, ang sabi po ng ating mahal na Panginoon ay namin siya. Kaya ang Diyos ay Espiritu. Amen? Kaya kung wala po tayo dito, paano mo siya sasabihin sa Espiritu at katotohanan? Amen? Sino tayo upang magmalaki sa ating mahal na Panginoon? Amen? Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating kaligtasan? Iingatan po ba natin ito? Mga minamahal. Marami po nagsasabi sa ano po tayo? Sa Matthew, talatang 7. Ito po yung pangalawang verses na takot po dito ng mga mananampalataya. Marami nagsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, di ba nagsikabula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Amen. So mga pitong pagbulay-bulay ang talagang kumikilos sa nila ang Diyos. Nagpapalaya sila ng mga masasamang elemen, masasamang espiritu. Ibig sabihin, kapangyarihan sila. Amen. So, anong nangyari mo naman? Anong aral ang tinanggap nila? Ang sabi ng iba, manampalataya ka kay Kristo, ligtas ka. Sino pong
naniniwala ito? Totoo po yun. Ang maniwala, manampalataya kay Kristo ay maliligtas. Subalit, kailangan mong sumunod. Amen? So, ano dapat makita sa atin? O maging yung iba naman, sa biyaya ni Kristo, sapat na. Uupo na lang po ba tayo sa ating pamamahay? Doon na lang ba tayo? Manunood sa mga video ng mga ibang gawain at sasabihin mo, praise the Lord. Ano po ang nabili na sa atin ng mahal na Panginoon? Huwag natin kalilimutan o papabayaan ang mga gawain tulad po ito ng nilaman. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu. So, kailangan po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? So, bakit maraming mga tao nasa nila ang mga bagay na ito? Kukuha po tayo ng isang halimbawa ng mga minamahal. Nung si Moses, sa tatlo ng mga Exodo, sa talatang 32, noong ang mga Israel mga minamahal ay nagkasala ng malaking pagkakasala sa ating mga Panginoon. Ang sabi ko niya sa talatang 32, verse 32, 31, nasabi po ni Moses, at bumalik si Moses sa Panginoon at sabi, o ang bayan ito ay nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng Diyos na ito. Ito po yung mga libuto. Sa panahon mo yun, yung Diyos na buyan, ginawa ng mga Israel. Ngayon kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi ay aalisin mo ako, isasama ko sa iyong aklat na isinulat. Ano po ang pakiusap ni Moses sa mga Israel, ng mga panahon na kasala sila? Hinihingi ng kapatawaran ang mga Israel. At kung hindi mo sila patatawarin, ang sabi ni Moses, tanggalin mo ang aking pangalan sa aking buhay. Ang sabi ni Moses. Ano pong sagot ng Panginoon kay Moses? Verse 33. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa palat sa aking. Amen. Panginoon! Papalayas kami ng mga demonyo. Nagpapagaling kami ng mga karamdaman. Subalit ano po sabi ng Diyos? Sa verse 21 po ng Matthew, inasa po natin kanina, yun lang, tumutupad, gumaganap ng aking kawawan, sabi ng mga Panginoon. Amen. Sila naman. Basahin po natin yung last verse to ng kapitulo. And Matthew, talatang 7, 23. At kung magkagayoy, ipapakaya ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Amen. Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo
sa akin, kayong manggagawa ng katampasanan. Nakakatakot po na talata ito. Amen. The verse 2. Amen. Ito po yung pinakakatakutan ng mga mananampalataya. Ang talatang 7, versikulo 23. Amen. Mas nakakatakot pa ito sa namatay ang iyong maso. Mas nakakatakot pa ito ang makulong ka na walang bil. At mas nakakatakot pa ito ang mawalan ka ng paningin. Amen. Ano sabi ng ating mahal na Panginoon? Lumayo ngayon. Hindi ko kayo nakakikilala. Amen. Napakasakit pakinggan ang mga salita ng Diyos. So ano ang dapat natin gawin, mga minamahal? Ano ang dapat natin nasain? May mga paalala po si Apostol Pablo. Basahin po natin ang mga paalala niya. Apostol Pablo Mamunama. Sa Matthew, verse 21, 18 to 9. Pagka umaga na, siya'y bumabalik sa bayan ng Utod. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng dagat, kanyang nilapitan. Tignan po ito, mga. At walang nasupungan, ano man doon, kundi mga daon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon, huwag kang magbunga kailanman. At pagdatay, natuyo ang puno ng igos. Mga minamahal, pagdating po ng Rapture of the Church, nananabik po ang ating mahal na Panginoon sa ating mga bunga. Sa ating mga bunga. Kaya kinukumusta po namin kayo. Kumusta na po ang ating pananampalataya. Ano bang bunga yan? Ano bang bunga ang hinahanap ng Panginoon? Magpapasabot po tayo ng mga ibang aklat na paalala po ng Apostol Pablo sa aklat po ng Lucas o Luke chapter 13 versikulo 6 hanggang 9. At sinalita niya ang talingan ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na nagtatanim. Pinuntahan ko na yung isang tao na nagtatanim ng puno ng igos, mga kapatid. Sa kanyang ubasan. At siya'y naparoon, umahanap ng bunga. Yung Panginoon po natin na sa Kristo. Nagpunta po siya doon sa nagtatanim ng mga puno ng igos sa kanyang ubasan. At siya ay mayroong hinahanap na bunga niyaon. Hinahanapan ng Panginoon ang mga tinanim ng taong ito kung sila'y nagbubuha ng minamahal. Ano po ang sabi ng mga Panginoon? At walang nasumbungan. Siyempre. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon na ito, sabi ko niya. 3 taon nang pumaparito ako naghahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Ano po ang sabi ng mga mahal na Panginoon? Putulin mo. Bakit? Nakakaskip na ito sa lupa. Ang sabi ng Panginoon. So ano sabi po na nag-aalaga sa Panginoon? Pinagtambol po niya ang mga tao ito.
na sa tagal-tagal na po sa pananampalataya, bumilang ng mga taon, di sila nagbubuhay. Ano sabi ko nung nag-aalaga sa Panginoon? Basahin po natin. At pag sabi niya sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pakalat. Bumilang ng mga taong na hindi nagbubuo ang mga nananampalataya. Kilala ng nilas ang pangalan ng Panginoon. Subalit hindi po sila gumaganap sa kalooban ng Diyos. Panginoon, Panginoon! Nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan. Nagpagaling kami ng mga karamdaman sa iyong pangalan. At nagpamalas kami ng mga kapangyarihan. Ano ba yung mga lingkod ng ating mga Panginoon? Yung mga apostol po. Noong inutusan po niya yung mga apostol, na humayo kayo, ipakala nyo sa buong mundo ang aking mga salita. So, ang sabi po niya sa mga apostol niya mga minamahal, binigyan po sila ng kapangyarihan na yura ang mga demonyo, ang mga evil spirit, at magpagaling sa mga pagbalik ng mga apostol sa Panginoon, ikatanagana po sila mga minamahal. Tuwang-tuwa sila. Ang sabi nila sa ating mahal na Panginoon, Panginoon, nagpagaling kami ng mga karamdaman. Nagpalayas din kami ng mga masasamang mga espiritu. Ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, ano po ang sinagot ng Diyos sa kanila? Ang nasa inyo, ang masul, ang mga pangalan niyo sa aklat ng buhay. Amen. So, paano mananatili ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay? Ano po ang ating gagawin ng mga isang paalala na po? Ang sabi ko ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Efes, talatang 4, versikulo 30 hanggang 32, basahin ko na. At huwag ninyong bigatin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa kanya'y kayo'y pinatakan hanggang sa arawan ng pagkatapos. Hindi po ba tayo nagagalak ng maglaman? Tayo'y pinatakan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Paano ba natin natanggapin tayo yung banal na Espiritu? Mami naman. Acts 2:38, nung tayo po ay sis at sumampalatay, nabautis mo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, kahit po'y pinatawag na sa ating mga pagkakasala, at doon ating matatanggap ang kanyang banal na Espiritu. Kaya sa versikulo nito, mga minamahal, tayo pinatakan na ng kanyang banal na Espiritu. Amen? So, ngayon nasa atin na ang kanyang banal na Espiritu. So, ano po pinanais makita ng Diyos sa atin, mga minamahal? Basahin po natin ang Galatia, talatang 5, at talatang 18 hanggang 21. Dapat kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kung nasa iyo
ang banal na Espiritu. Ang sabi ko ng versikulo ito, mga minamahal, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Ano po ang ibig sabihin dito, mga minamahal? Tayo po ay pinalaya po tayo ngayon sa mga kasalanan. Tuloy po tayo, mga minamahal. At kaya ang mga gawa ng laman. Ito po yung mga paalala na dapat po natin iwasan. Sa pagkatuwid ay ang mga ito, pakikipit. Karuginan, kalibugan, bete, pagsamba sa mga Diyos-Diyos, ang mga uri ng mga himay nasa kalendaryo na ito o nasa altar, ginawa ng tao. Ako po, marunong gumawa ng rebuto na yun. Pero hindi po ako gumagawa. Pagkukulang, mga pagtatanim ng mga pagtatalo. Ano ang dapat natin gawin? Kinakailangan po natin magbunga. Amen. Ano po sabi ng Apostol Pablo? Galatia 5, talatang 5, versikulo 22, hanggang po 23. Ito po yung mga bunga na hinahanap ng Panginoon. Ang bunga ng ating Espiritu. Amen. Kung nasa atin ang banal na Espiritu, kinakailangan pong magbunga ang Espiritu na nasa atin. So ano po ang mga bunga na yan? Basahin po natin ang minamahal. Una po ay pag-ibig. Amen. Pag-ibig. Katuwaan. Kapayapaan. Pagpapahilo. Kagandaan loob. Kabutihan. Pagtatapat. Kaamuan. Pagpipigil. Laban sa mga ganang bagay, ay walang kautusan. Ibig po sabihin, wala pong batas upang pigilin ito. Ito po yung hinahanap ng Diyos natin. Ano po ang bunga ng Espiritu? Ano po yung mauna? Pag-ibig. Alam po natin lahat ng tao marunong umibig. Amen? Pati nga po yung kapitbahay nila, minsan minamahal nila. Amen? Kaya maraming nagkakagulo. Maraming nagkakasira. Dahil ginagamit po nila ang salitang pag-ibig sa maling paraan. Yan po ang hinahanap po ng ating mga napigro, minamahal. Kaya kung tayo magpatumpik-tumpik mga kapatid, nasayin po natin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Para hindi po sabihin ng ating mahal na Panginoon sa atin, lumayo kayo! Hindi ko kayo nakikilala. Basahin po natin ng Lucas chapter 5 verse 20, mga minamahal. Ito po dapat ang masahin natin, mga kapatid. Gayun ay huwag ninyong nagala. Ito na ang mga Espiritu ay sinusuko sa inyo, hindi inyong ikagala na ang kasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Huwag po naman tinasahin ng mga bagay na napagin ko po kanina. Ang nasahin po daw natin ay ang nasulat ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Ano ba ang minamahal dyan, mga brad? Basahin
Basahin niyo po natin mga Praise the Lord. Nakakahati po tayo. Dapat wag lahat ng sa kanya nang sitanggap ay pinakalooban niya. Sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa mga bagay, ang mga nagsisipalataya pananampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Tayo lahat mga pinatakan ng banal ng Espiritu. Tayo lahat pinagkalooban niya na maging anak ng Diyos. Gaano po kasarap? Pakinggan mga minamahal ang mga ito. Galatia, Talata 3, versikulo 26. Basahin ko na. Napakaraming verses na minamahal. Sapagkat gayon, lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y tinatawag na anak ng Diyos. Kung tayo po ay nakasulat ang ating mga pangalan sa lahat ng buhay, kung tayo po ay tinawag ng Diyos ng mga anak, tayo po ay tagapagmana. Amen? Kapag anak ka, tagapagmana ka. Amen? Ano po ang sabi po ng Roma Talata 8, 16 and 17? Ang Espiritu rin ang nagpapatuto kasama ng Espiritu, ng ating Espiritu, na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay tagapagmana, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasama tagapagmana ni Kristo. Amen. Kung gayon, mga makipagtiis kayo sa kanya, upang luwalatin naman kasama niya. Napakasarap pakinggan, amen? Tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Tapos konting problema lang, sumusuko ka na. Konting paglilipak lang sa'yo, umaayaw ka na. Kapatid, tagapagmana ka. Magkaharian ng ating mahal na Panginoon. Amen. Huwag mong sayain ang pagkatawag sa'yo ng Diyos. Ikaw ay pili ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay hinunang. Amen. Kaya huwag po tayong natakot. Tawa lang ako. Meron akong hangganan. Totoo po yan, mga minamahal. Lahat po tayo dumadaan dyan. Subalit, kung hindi po natin susubukan, paano natin sasabihin, Panginoon, nagtagumpay ba ako? Panginoon, makakaya ko ba ito? Kaya po sabi ng Diyos, kung hindi mo na kaya, lumapit ka, sabi na natin mga Panginoon, amen? Tumawag ka lang! Amen? Kaya wag po tayo matawag, mga minamahal. Wag po tayo matawag. Lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal, lilipas. Subalit ang mga salita ng Diyos, mga minamahal, ay hindi po lilipas. Kaya mag-ingat din po tayo sa ating pananalita. Sa pamamagitan po ng mga salita, mga minamahal, magiging matuwid ka. At sa pamamagitan din ng salita,
mapapahamak ka ng minamahal. Kaya kung tayo po'y naririto sa mundong ito, magtiis po tayo ng minamahal. Magpapaalalahan tayo. Buo ng Espiritu, mag-ibigan tayo ng minamahal. Amen. Ano po ang sabi ng Matthew, talakang 24:13? Dapat ang magtiis ng minamahal. Hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Amen. Ang magtiis hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Bakit? Revelation chapter 3, verse 5. Basahin po natin ang minamahal. Pag ikaw ay nagtiis hanggang sa wakas, ano po yung wakas? Yung end ba ng buhay mo? Katapusan po ng mundo. Katapusan po ng mundo po ito, mga minamahal. Ang pag-iintay po natin yung mga church, hinakayang po natin magtiis. So ano pong sabi po rito mga minamahal? Ang magtagumpay ay darantin, gayon ng mga puputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa lahat ng buhay. Amen. At ipapalit ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Amen. Yan po ang ibibigay na liwag ng Panginoon sa atin pag po tayo ay nagtiis hanggang wakas. Sila lamang ang maliligtas. Sila lamang ang magtatagumpay. Amen? Napakapagod po ng Diyos.